Pumalag ang ilang pork producers sa datos na inilabas ng Agriculture Department patungkol sa farm gate price ng karneng baboy. Naging dahilan daw kasi ito kung bakit hindi na maawat pa ang pagtaas ng presyo nito sa kabila ng ipinatutupad na maximum suggested retail price. Si Sheena Torno magbabalita. Sa isang pahayag ng Agriculture Department, binibigyang diin nila ang mga dahilan kung bakit tumataas pa rin ang presyo ng karning baboy sa ilang pamilihan sa National Capital Region. Sa pag-iikot daw kasi ng ahensya, may ilang palengke pa rin na nagbebenta ng 420 pesos hanggang 440 pesos kada kilo ng pork liempo, habang 370 pesos naman hanggang 380 sa kasim at pigi. Ayon kay DA Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, Genevieve Guevara, nakakabahalang nasabing presyo, lalo't isang buwan nang umiiral ang maximum suggested retail price o MSRP sa karning baboy. Nananatili raw kasing nasa 250 hanggang 255 pesos kada kilo ang farm gate price ng karne na malayo sa tinakdang 230 pesos. Ang nasabing datos ng ahensya ay base raw sa ulat mula sa Philippine Association of Feed Millers Incorporated. Ngunit ang pahayag na ito ng ahensya ay pinalaga ng malaking grupo ng mga pork producers sa bansa. Sinabi ni Jason Cainglet, Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, na mali ang ipinapalabas na datos. Bakit raw sa tuwing tumataas ang presyo ng karneng baboy, laging mga producer ang sinisisi? Gusto namin nga i-correct ng DA ngayon yan kasi nagagalit ng hog raisers kasi we are complying with the agreement. Ang sabi namin, ang backyard naman naglalabas yan once every 6 months or once every 4 months. Hindi naman siya commercial na araw-araw pwede mong ibabag. Kikita sa ibang araw, bakit? Talagang hirap. Pero still, nagko-complain sila. May mga lagpas sa 235. Pangalawa, sa mismong data rin ng DA, may mga 225 na ang kuha sa farm gate. Kaya pag in-average mo yan, halos 230 pa rin lalabas. Sa hawak daw na datos ng SINAG, maraming producer farm na ang tumalibas sa 230 pesos na tinakdang farm gate price sa karning baboy. Kaya questionable raw ang hawak na datos ng ahensya. Very unfair yung 250 at 255 kasi nga ay iisipin nila ang problema na naman sa farm gate, hindi yung nasa mga biyahero at retailer. Naiinis na yung hog raisers kasi laging sila ang sinisisi sa mga problema sa presyuhan, mapabigas, kamati, sibuyas, ngayon naman baboy. Ang sinisisi pang mga producers ay sila nga laging lugi. Pagbibigay din pa ng grupo, dapat nga raw ang DA ay maghigpit sa mga biyahero hanggang sa retailer. Dapat din daw ay maging transparent ang ahensya sa paglalabas ng mga pangalan ng mga biyahero at distributor hanggang sa retail level upang matukoy kung sino ang posibleng nagmamanipula sa presyo. Samantala, nais namang linawin ng Department of Agriculture ang naunang pahayag ni Assistant Secretary Guevara. Sabi ni DA spokesperson Arnel de Mesa na hindi totoo ang ulat na umaabot sa 250 hanggang 255 pesos ang farm gate price ng karneng baboy. Gusto kong i-clarify na mataas ang compliance ng mga farms at saka yung mga shipments. Out of the 270 farms, 235 farms or equivalent sa 93% yung compliant. Doon sa 230 pesos at only 35 farms. Doon sa mga shipments, 93.3%. 804 out of the 862 shipments ang compliant. Mataas ang compliance ng mga farms doon sa farm gate na 230. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.